Nabubuhay sila ng di pangkaraniwan kumpara sa ibang mga isda. Ang mga ito kasi, kayang mabuhay sa lupa. At madalas, makita sila sa mga malilinis na lugar. Tila hindi ito tumutugma sa aming nakita. Dahil ang mga tahanan ng mga mudskippers o tustusak napapalibutan ng sandamakmak na basura. Pagsapit ng pagbaba ng tubig sa lugar, isa-isa nang nagsilabasa ng mga mudskippers o tustusak. Nagtatatalon ang lalaking tustusak na ito gamit ang kanyang palikpik. Ito kasi ang kanyang paraan para magpakitang gilas sa babaeng tustusak. Karaniwan yung mga tustusak makikita natin sa mga lugar kagaya ng dagat, tapos may parang covering yung muddy area. Kagaya halimbawa nito, no? Pero usually makikita natin sila sa malilinis na lugar. Pero iba ang kapalaran ng mga tustusak sa isang coastal area sa Navotas City. Medyo nagtataka lang kami kasi yung mga tustusak, pwede rin pala natin makita sa lugar na kagaya nito na napakadaming basura. Siguro nabubuhay sila dito doon dahil adequate naman or maayos naman itong lugar na ito dati before pa dumating nagdatingan yung mga basura. Mga basura to galing sa mga bahayan dyan, usually mga sachet, tsinelas, mga pira-pirasong kahoy na nag-drift from the sea papunta dito sa baybay. Usually sa mga coastal areas, kagaya na halimbawa dito sa Tansa 1, dito sa Navotas City. Kwento ng mangingisda at residente na si Rodolfo Manalaysay, matagal na raw niyang nakikita ang mga mudskippers o tustusak sa lugar. Ako po ay naniniraan dito mga 54 years na. Mula nung makapaniraan ako rito, yun, nakakuha ko na yan. Yan, tiyaw, nakakawangis o hawig ng talimsak. Kaya lang, medyo malaki mata. Tsaka ang gapang yan, pagkatuyo lang ang tubig, yung ganyan kate, tsaka lang makita yung gumagapang. Isa raw ito sa nagsisilbing pagkain ng mga residente roon. Meron talagang nanguhuli niyan. Hindi kami marunong ng ginagawa niyang panguhuli. Kaya pag nakahuli siya, bumibili na lang kami para mayulam. Yung bago ko rito, nasa 20 pesos lang. Ngayon, umaabot na siguro mga 150, 100 piraso. Mas masarap kaysa tilapia. So nung tinambakan nila, yung ginamit nilang soil galing doon sa dagat, no? Yung soil that probably contains eggs and individual mudskippers ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mudskippers dito sa lugar na ito. Ayon sa mangrove nursery worker ng Department of Environment and Natural Resources or DNR na si Alfie Martinez, posible raw na nagmula ang mga mudskippers sa dating palaisdaan sa lugar. Yung dating fish pond to, nasan yung borders ng fish pond? Ayun po yung bato po na yun. Nasa... Yan yung parang wall na yan. Tapos binutas na lang. Apo, yung bagyong Pedring po, Pedring, nasira na po yan. Tapos hanggang nag-wash up na po yung fish pond. Ano mga nakalagay dito ng mga isda dati? Mga bango sir, alimango, tilapia, saka hipon. Ang mga mudskippers ay kayang lumaki hanggang 10 pulgada o halos singhaba ng isang ruler. Usually sa mga low tide natin sila makikita kapag maputik at mababa yung tubig, no? Dito sa marshy area kasi doon sila talaga piniprefer eh. Pero subukan natin maghanap kayo kung may makita tayo. Ang mga tustusak ay matatagpuan sa mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas.
Meron tayong nakikita dito. Okay, so yung mga tustusak ng mabuhay mula sa water, pupunta sila sa dito sa area kung saan may konting tubig. Mapapansin natin, no, parang amphibian yung dating, but there really are fish that can, you know, survive dito sa surface. Mailap ang mga tustusa, kaya hindi ito basta-basta malalapitan ng mga tao. Kapag nilapitan mo, they will easily go away and hide under dun sa mga malalambot na parte ng lupa. Pagsikat ng araw sa isang coastal area na ito sa Navotas City, isa-isa na ring nagsisilabasan ang iba't ibang uri ng migratory bird sa lugar. Ang kanilang pakay, manginain ng mga maliliit na kabibe at mga mudskippers o tustusak. Gamit ang mahabang binti ng ibong ito, dahan-dahan siyang naglalakad para mahuli ang maliliit na tustusak. Pero ang mudskipper na ito, agad ring nakakalayo sa ibon. Eto sila. Yan. So mas makikita natin sila sa umaga or mas maaga. Because yung mga lupa mas malambot. And then as the waters go up, it will be harder for us to see them. Pero yun, may nakikita pa rin tayo dito. Ayan. Ayun. Yun. Ang bilis. Para talagang tumatalon, no? Kaya mag-survive ng isdang ito sa lupa ng 2 araw. Ang mga mudskippers ay carnivores. Ibig sabihin, kumakain sila ng karne ng iba pang maliliit na hayop. Nakakatuwa itong mga mudskippers, oh. Kikita mo parang from the water, bigla silang pupunta sa land using their pectoral and pelvic fins, no? So they use them na parang ginagamit natin yung legs natin pag nasa land tayo. They can survive in land for a period of time by utilizing yung mga bubbles that they have in their gills and then utilizing the oxygen that they can find in there. In fact, yung mga mata ng mga mudskippers are more capable in seeing dito sa land than in water. And like amphibians, they can breathe through their skin. Sa isang coastal area sa Navotas City, problema hindi lang ng mga residente kundi pati na rin ng mga mudskippers ang sandamakmak na basura na nakatambak sa lugar. Paliwanag ng Senior Fishing Regulators Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, posibleng natuto na lang na mag-adapt ang mga tustusak sa mga basura sa lugar. Kapag high tide naman at ang mga lungga ay nasa ilalim ng tubig, ang mga tustusak ay nakakapagpanatili ng air pockets sa loob ng lungga na which allows them to breathe, huminga kahit na ang oxygen concentration ay masyadong mababa. Ang tustusak ay pwedeng magsilbing environmental indicator, pero ang kanilang presensya ay hindi nangahulugang malinis ang lugar. O maraming populasyon ng mga tustusak ay pwedeng magsabi na medyo balansyado pa ang lugar o ecosystem dahil sila ay nakadepende sa malinis na karagatan. Para solusyonan ang problema sa basura sa Barangay Tanza 1, Navotas City, Setyembre ngayong taon ay nagsagawa ng isang cleanup drive ang mga Philippine Air Force Reservists sa pamumuno ni First Lieutenant Arthur Pareja. Talagang importante ito sa atin, bukod sa malilinis natin ang ating kapaligiran, and then yung mga susunod na henerasyon, may pakikita natin na concern tayo sa environment. Nangunguna kami sa mga community. Nagkakandak nga kami ng mga cleanup drive, hindi lang dito sa coastal, even sa mga barangay. Sa coastal area natin, ang magiging epekto naman ito dun sa mga living things natin sa ocean, di ba? Kapag ganyang marumi, sila may possibility mamatay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.